Sa gumugulong na hiwalay na investigasyon ng NBI sa Bulacan Massacre, kasama na rin sa mga iniimbestigahan ang mismong padre de pamilya ng mga biktima. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Posibleng susi ngayon sa kasong doorknob na ito na natagpuan sa tabi ng bangkay ng 10 taong gulang na si Donnie Carlos, isa sa mga minasaker sa San Jose del Monte, Bulacan. Galing ang doorknob sa likurang pintuan ng bahay na posibleng sinira ng hindi lang iisang tao para makapasok. Kaya tututukan ng doorknob sa paralel o kasabay na investigasyon ng NBI Bulacan. Iimbestigahan din ng NBI ang padre de pamilya na si Dexter Carlos Sr., pati ang kanyang background. Sinisika pa naming hinga ng pahayag si Carlos. Kinuna na ng fingerprints ang 3 persons of interest na natagpo ang patay sa magkakahiwalay na lugar. Pinakahuli si Anthony Rose alias Tony na nitong Sabado lang natagpo ang patay sa San Miguel, Bulacan. May balot ng duct tape ang ulo, nakagapos at may karatulang may nakasulat na "Adik at rapist ako, huwag tularan." Tulad nila, kinuhanan na rin ng fingerprints ang arestadong suspect na si Carmelino Miling Ibanez. There are other specimen na nakuha doon sa katawan ng biktima. Ikukumpara mga yan sa mga nakuha sa mga suspect at persons of interest. Sa Huwebes, inaasahang lalabas ang resulta ng DNA test kaugnay sa krimen. Mas matibay ito para magdiin doon sa mga suspect natin. So malalaman natin kung ilan ba talaga yung suspect doon sa pagpatay ng doon sa mga 5 biktima. Malalaman natin base doon sa resulta ng DNA test na nakuha doon sa crime scene. Sa 5 kinausap ng pulisya kaugnay sa massacre, 3 persons of interest na ang patay at 1 ang dinukot umano. Sisiyasatin na rin niya ng mga otoridad. Posible raw may ilang taong gustong ipagiganti ang Bulacan Massacre victims. We are government of laws, so dapat iwasan muna nila yung bugso ng damdamin. Let the wheels of justice work, hindi yung swift justice na nangyayari ngayon. Emil Sumangil, GMA News.